Muli po tumayo ang bawat isa at buksan ang Bible sa Matthew chapter 5. So basahin ko po yung verses 33 to 37 kung saan doon po manggagaling yung mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. 33 to 37. So andun na po ba kayo? Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be yea, nay, nay. For whatsoever is more than this cometh of evil. Doon din po sa Proverbs 27:1. Lipat na lang natin doon. Sabi rin ng banal na kasulatan dito sa Proverbs 27:1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na walang hanggan, salamat kapag dako niyo sa amin sa inyong sambahan na ito upang masamang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din sa pagkakataon na kami po ay muli makapag-aral ng dakilang salita. Langin ko, nabasbasan niyo po ang aming pag-aaral. Ninawang tutuan ang puso at isip ng bawat isa sa pakikinig ng mga salita. Ninawang ipaunawa ang mga salita niyo na mapapakinggan ng bawat isa. At naway sa inyong biyaya ay huminga po mai-apply sa aming mga buhay. Bigyan niyo lingkod ng karunungan na may parating sa inyong mga anak ang mensahe na nanggagaling sa inyong mga salita ngayong umagang ito. At na ipahintulutan niyo po ng katotohanan lamang ang siyang mahayag managana sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ganon din naway ang pangalan niyo ang lubos na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo makakaupo na po. So ang pamagat po is the oaths that we made. Pag sinabi pong oath ay synonym niya po yung swear, vow, pledge, promise, or covenant. So magkakaparehas po ang ibig sabihin niyan. Pangako. Ayan. O kaya ay panunumpa. So pag sinabing panumpa, yan po na ikaw ay nagsasabi ng totoo. So yan po ay isang bagay na tinuturo ng banal na kasulatan kung paano po yung panunumpa. Kasi nga po, making a vow is a common practice of man in a day-to-day conversation. Hindi po ibig sabihin na kailangan sabihin natin pangako o kay sumpaman. Basta tayo po ay nakipag-usap, nagsalita po tayo, at yung ating pakikipag-usap ay seryoso. Ay dapat po ay gawin natin po yan o kaya yung mga sinasabi natin ay makatotohanan. Okay? Pag sinabi natin, yung kausap natin, aasahan na nila kung ano yung sinabi natin. Kahit hindi natin sinabi na tayo ay nangangako. Bawat bitawan natin sa ating mga bibig ay tumbas na rin yan ng pangako. Pag sinabi natin, bibisita ako sa iyo. Hindi mo man sinabi na pinapangako mo na bibisita ka, dahil sinabi mo, yan ay aasahan na nung taong kausap natin. Kaya nga po, yung mga pagbitaw ng mga salita ay dapat mag-ingat po tayo. At hindi po tayo basta-basta nagsasalita na wala naman sa ating puso at isip yung mga sinasabi natin. Na wala pala tayong balak na gawin kung ano yung sinasabi natin.
Meron akong pinsan, pagkausap ko, hindi na ako naniniwala sa kanya. Kasi subok na subok ko. Kahit seryosong seryoso yung usapan, yung mga sinasabi niya, hindi niya ginagawa. Okay, kaya nga kung may sinasabi sa akin, hindi ko na lang pinapansin at hindi ko pinapaniwalaan at hindi ko inaasahan na kanyang gagawin. Pero yan ay kahit kilala ko siya bilang ganong tao. Okay, so there is an evil on it. Sabi nga po yung kahit sabi natin common practice kasi ganyan ang tao eh. Ayan, sa pakikipag-usap, hindi mo maaasahan na lahat ng mga sinasabi ng kausap mo ay totoo at mangyayari. Pero yan po ay kalakaran na nangyayari sa sanlibutan na ito. Pero ibahin po natin pagdating sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na kung kalakaran na yan ng sanlibutan, ay gagaya na rin tayo. Sabi nga na pala nakasulatan ay magpakita tayo ng kaibahan. Okay. So kasi nga po tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos ang siyang pamantayan ng ating buhay. At alam natin na ang salita ng Diyos ang nagtuturo ng katotohanan. Upang sa ganun, kung itong salita ng Diyos ang ating isabuhay, ang mga salita na lumalabas sa ating mga bibig ay mga katotohanan din. At ang buhay na makikita sa atin ay katotohanan din. At walang anuman kaipokrituhan. Because making a vow ay though it is sinasabi natin na kalakaran na or common na practice dito sa sanlibutan, meron pong evil. Meron pong evil na nakapakaloob dito. So the evil of it is it is or most of our vows is that hindi nga po napufulfill o kaya hindi po natutupad. Kayo po mismo, mapansin nyo, madalas gumagawa kayo ng mga o nagsasabi kayo ng mga bagay na madalas din hindi nyo natutupad o nagagawa. At yun po yung pag-aralan natin kasi may kaseryosohan po ito, hindi po ito biro-biro. Kasi mismo itinuturo po ng banal na kasulatan. So making a vow or making an oath must not be a practice of every believer. Yan po yung isa sa mga bagay na atin pong tatanim sa ating puso't isipin. Hindi dapat pinapractice natin. Ulitin ko hindi po kailangan magsabi tayo na pangako ko yan o sumpaman. Basta't sinabi po natin ng may kaseryosohan ang isang bagay, ay katumbas na rin yan na tayo ay nagbitaw ng pangako doon sa kausap natin. Na kung ano man yung mga binitawan natin, ay dapat po ay gampanan po natin sa biyaya ng ating Panginoon. Lalong-lalo na pagka yung nagbobaw tayo. Kaya nga, iwas-iwasan natin yung magsasabing pangako. Iwasan po natin yan. Kasi nga po, wala nakasulatan, hindi po tayo ini-encourage, kundi tayo po ay pinagbabawalan. Sabi nga po rito sa verse 36 o 30 o sa 36, sabi rito, neither shalt thou swear by thy head, or dito sa 35, nor by the earth, for it is his footstool. Basaan ba tayo? Sorry dito pala sa 34. Sabi rito, but I say unto you, swear not at all. Ayan po yung mabasa natin dito. Ano ba yung swear not at all? Huwag kang mangako. Kasi nga may pinag-uusapan dito sa verse 35 na ang sabi rito, again, ye have heard that it has been said by them of old time. Ito po yung kasabihan. Kay lumang kasabihan. Sabi rito, thou shalt not forswear thyself, but thou shalt perform unto the Lord thine oath. Sabihin po, huwag ka lang mangako, kundi iyong tuparin kung ano yung pangako mo.
Yun po yung kasabihan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kang mangako. Magkaparehas ba yun? Mangako ka pero tutuparin mo. Ayan. Pero sabi naman ng banal na kasulatan, huwag kang mangako. Kaya nga minsan nalilito tayo, ano ba talaga? Masama ba yung mangako? Okay? So tayo meron pong ginagawang pangako, kagaya po ng faith promise natin. Faith promise, pangako ng pananampalataya. Nasa ating pangangako, hindi po natin ipinapangako yung ating kakayahan, kundi nangangako tayo ng support para sa mga missionaries, pero ang iniisip natin, matutupad yung pangako natin by the grace of God. Hindi po sa ating sariling kakayahan o kapangyarihan. Kaya po hindi po tayo nangako para sa ating sarili, kundi nangako tayo na ating tinitignan ay walang iba kundi ang ating Panginoon na siya pong kikilos gagawa upang magampanan natin yung ating pangako. At yun po yung isang maganda na example ng pangangako na hindi natin pinapangako yung sarili natin o anumang bagay, kundi nangangako tayo na ang Panginoon ang siyang ating tinitignan. Ang Panginoon ang siyang ating pinagtitiwalaan na siyang magpe-perform ng ating pangako. Kasi sa pang-araw-araw na nangyayari, pagka may mga sinasabi ang mga tao, madalas yung mga sinasabi nila, iniisip nila na magpe-perform sila mismo. Okay? At ayun na nga po, pag tayo ay nangako, may mga bagay na dapat nating tandaan. At isa na nga po, na ang pangako na hindi natutupad ay kasalanan po sa ating Panginoon. That's why, ito po yung ating pag-aralan, what God does say about making an oath. Ano ba talagang sinasabi ng Panginoon patungkol sa pagbibitaw natin ng mga pangako? Kasi madalas ginagawa rin natin yan eh. Hindi lang yung nagsasabi tayo, kundi minsan pangako. Pangako. Madalas binibitawan natin yung salitang pangako. Okay? Kasi pag sinabi nating pangako, yun po yung makakakumbinsi doon sa kausap natin upang paniwalaan tayo. Yan. Wala yung salitang pangako, para bagang hindi tayo kapating paniwala sa ating sinasabi. Kaya kailangan pangako. Okay. Pero, tandaan natin, pag tayo ay nangangako, yun na nga po ang Panginoon ang siyang ating iniisip dapat. Pero meron pong paraan. Yan, malalaman natin yan, mapag-aaralan natin yan mamaya. Now, below are God's proclamation about believers making an oath. Ano ba ang proclamation? Ano ba ang sinasabi ng Diyos pagdating sa pangangako natin bilang mga mananampalataya ng Diyos? Isa sa mga binabanggit po rito sa banal na kasulatan is that avoid swearing using heaven. Yun pong ginagamit natin ang langit. Nakarinig na ba kayo? O nagawa niyo na ba mangako? Gamit ang pangalan ng langit? Pangako ko, yan. At gumagamit tayo ng mga bagay tungkol sa langit. Okay. Na parabagang pagka yun yung binanggit natin, totoong-totoo yung sinasabi natin. Okay. So, avoid swearing using heaven. Kasi ang sabi nga rito, sa verse 34, but I say unto you, swear not at all, neither by heaven. But madalas nakakapakinig tayo ng mga kausap natin o yung mga tao na nakikipag-usap na nagpipitaw ng mga pangako na gumagamit ng langit. Unang-una, sasabihin, saksi ang Diyos. That is a witness. Diba, pambihira? Ginawa pang saksi ang Diyos. Bagamat lahat naman nangyayari, lahat ng sinasabi natin, lahat ng ginagawa natin, nalalaman niya ng Panginoon, walang natatago sa ating Panginoon. Kahit pa yung mga gawain natin sa tago, ay alam ng ating Panginoon yan. So hindi na natin kailangan sabihin pa saksi ang Diyos.
Saan ginagamit pa natin ang Diyos? Ang pangalan ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Okay. Minsan maraming ganyan, gagamitin ang pangalan ng ating Panginoon upang paniwala lamang yung mga taong kausap. Wow. Sabihin, yun pa, lalo na yung mga nagkakandidato, minsan sasabihin pa maka-Diyos daw sila. Sabihin, ginagamit ang pangalan ng Diyos para paniwalaan lahat ng mga pangako nila. Okay, pagkatapos, pag sila ay nahalal na, yung mga pangako nila, hindi na nagagawa. Yung ating presidente nga, laging binabatikos sa 20 pesos na bigas. Pangako raw niya yun. Pero hindi naman pala niya ipinangako. Pangarap lang. Magkaparehas ba yung pangako at pangarap? Magkaiba, di ba? Pero alam niyo, yung pangarap niya, ayon sa mga balita, ay natupad na doon sa Bisaya. Pero alam ko, ayon sa balita rin na nagsisirculate, ay palalawigin na sa buong Pilipinas yung pagbibinta ng 20 pesos na rice. Pero ganun pa man, para sa akin, kahit hindi na matupad yun, kasi gastos din ng gobyerno yan eh. Ibig sabihin, subsidized ng government yan. Kakaroon ng 20 pesos na bigas. Bibilhin nila na palay na 24 pesos per kilo. Palay yun ha. Pag sinabing palay, may ipa pa yan. Bibilhan nila sa mga nagsasaka 24 pesos, tapos ibibinta na bigas 20 pesos. Okay. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, subsidized ng government. Punado, inaabunuhan ng ating gobyerno. Yan. So, pero ayan, ganun pa man, hindi man pangako, kundi yun ay pangarap lamang, kahit papano naman yung pangarap na yun, at pangarap din ng bawat Pilipino na bumaba ang presyo ng bigas ay kahit papano natutupad naman. Okay. Sabi ko nga, kahit hindi na umabot ng 20 pesos yung binibili natin. Kasi sigurado pagka karoon din dito yung 20 pesos na bigas, hindi lahat makakabili. Tama po ba? Unang-una, ila yan. Kasi ang magbibinta lang mga kadiwa, yung mga government outlets. Hindi po ibibinta sa mga nabibilhan natin dyan sa palengke. Pero ganun pa man, ako'y nagpapasalamat na kasi yung mga dati binibili natin 55, 54, ngayon 45, 44 na lang, meron pang 39 pesos, 38 pesos na nabibili na bigas. Bumaba ba yung presyo ng bigas? Yes. Huwag naman natin pangarapin na lahat ng bigas na mabibili natin ay 20 pesos. Kasi kawawa rin naman yung gobyerno natin mismo na nag-aabono. Okay. So, ayan po, God is a witness. Minsan sinasabi natin na ganyan sa ating pangako. Sabi ng Biblia, iwasan natin yan. Huwag tayong mag-swear gamit ang pangalan ng langit. Kagaya ng pangalan ng ating Panginoon. Sumpaman. Yan. Si ang Diyos. Wow. Yan po ay kasalanan. Ibig sabihin, yung lang manumpa tayo ay kasalanan na. Okay? Kasi unang-una, madalas yung mga pangako natin hindi naman natutupad. Hindi nagagawa. At wala talaga tayong kakayahan. Natuparin yung ating mga pangako. So, avoid swearing using heaven like God is a witness or angels are witnesses. Saksi ang mga anghel sa langit. Meron din nangangakong mga ganyan. Okay? Na parang sinasabi nila, yung sinasabi ko totoo, paniwalaan mo, andyan yung mga anghel nakikinig. Totoo may mga anghel, hindi natin nakikita because they are spirit beings. Diyan sila nagmi-minister sa atin. Okay. Pero hindi ibig sabihin na nakikinig sila sa mga usapin natin. Wala silang pakialam. Ang
Kialam lang ng mga anghel sa atin yung tayo ay gabayan sa ating pang-araw-araw na hakbangin sa buhay. Okay, ingatan. Maglingkod sila sa atin. Yan po, hindi po para ispiyahan tayo sa mga ginagawa natin at sa mga sinasabi natin. Kasi sila nga po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ministering spirits. So yun lang yung gawain nila sa atin. Pag sinabing ministering, naglilingkod. So merong ginagawa sila sa atin na hindi natin nakikita yung kanilang pagkilos. Pero yung mga safety natin sa ating mga travel, saan man tayo mapunta, yan po ay gawain ng mga anghel ng ating Panginoon na siyang ang tagapag-ingat sa atin. Okay? At huwag natin gamitin yung pangalan ng anghel para lamang makumbinsi natin ang ibang tao, kausap natin, o ano man yung mga sinasabi natin sa kanila, para lamang makamtan din po natin yung mga gusto natin na makamtan. Okay. Never swear. Huwag tayong mangako. Pero minsan kasi yan po yung nagiging sa atin. Dahil gustong-gusto natin makamtan. Kung ano man yung gusto natin makamtan. Mula doon sa kausap natin. Gagawin natin ang lahat. Mangako tayo ng tudo-tudo. Gamit ang pangalan ng Panginoon. Pangalan ng mga anghel para mapasa atin lang yung ating gusto. Avoid swearing using heaven. Like God is witness, angels are witnesses, or heaven is witness. Saksi ang langit. Kasi madalas natin napapakinggan yung mga yan sa mga nangangako. Kaya nga, ako bilang isang tao ay ingat na ingat ako sa aking pagsasalita. At hindi ko gawain yung mangako, yung sasabihin pangako. Para bagang yung pangako na yan ay nasalita ay nawala na sa aking vocabulary. Kasi nga, merong masama na magaganap pagdating sa pangako. Ayan. Kaya nga yung pangako natin, sabi ko, itong faith promise natin, hindi tayo nangangako na gagawin natin yan ayon sa ating sarili, kundi nangangako tayo na umaasa tayo, nagtitiwala sa ating Panginoon na siyang magpe-perform. Kaya nga nung nagkaroon tayo ng award, pinadalhan tayo ng award na Find Faithful. Isa tayo sa mga churches sa buong Pilipinas, mga Baptist churches, na faithful pagdating sa pagsusupport ng mga missionaries. Pero anong binabanggit lang natin, hindi tayo yung faithful, kundi ang faithful ay ang Panginoon natin. Kung hindi sa Kanya, hindi tayo nakitaan ng faithfulness pagdating sa pagsupport ng mga foreign missionaries. Pero yan po yung katotohanan dyan. So tayo mismo, alam natin, wala tayong kakayahan upang gawin o para maging faithful sa pag-support ng mga missionaries. Pero salamat dahil ang ating Panginoon ay tapat. So kaya nga sa ating pangangako ng pag-support ay kasama ang ating Panginoon. Siya yung ating sandalan, siya yung ating pinagtitiwalaan upang sa ganon ay maibigay natin yung ating faith promise regularly and faithfully. Hindi po natin ipinapangako, saksi ang Diyos. Hindi natin pinapangako, saksi ang mga anghel. Hindi rin pinapangako, saksi ang langit. Gagawin ko yan. Bibigay ko ang aking faith promise. Hindi po natin ginagawa yan. Kasi hindi po yan yung kaparaanan. Not only avoid swearing using heaven, but secondly, avoid swearing using earthly things. Sabi sa 45 o 35. 35 ito. Nagkamali yan. Sabi sa 35, nor by earth, ang sabi rito, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city
of the great king. Ano ba ibig sabihin, nor by earth? Minsan, nangako tayo gamit yung mga financial things natin. Ayan, halimbawa, ay sa mga panghihiram o anuman mga bagay, meron pangako na parang collateral, may pera tayo, may tatanggapin akong pera sa ganito. Yan. Kung ano man ang mangyari rito sa hihiramin ko sa'yo, babayaran ko. Okay. So, pero yung pinapangako, wala pa sa kamay. Yan, minsan. Okay, so, madalas, yan po yung nangyayari na pinapangako natin. Kung ano man pera meron tayo, yan po, parang ginagawa natin guarantor yung pera natin. Okay? Doon sa mga kausap natin, lalo na kung meron tayong, halimbawa, na nga po, manghiram tayo ng mga bagay o anuman, o kaya bibili tayo ng mga bagay, wala naman tayong pera na hawak. Anong ginagawa natin? Utang. Okay. Siyempre, utang, inutang mong pera, babayaran mo rin ang pera. At alam nyo, meron pong masama dyan, lalong-lalo na kagaya nga ng isa na nangutang dahil magpapaalaga ng baboy, laki pang pera yung inutang niya. Okay? Ano nangyari? Yung inutang niya na pera ay inaasahan niya na maduduble o mamumultiply kasi nga pagpuhunan eh. Ang nangyari ngayon, doon sa mga pinaalagang baboy, nagkasakit ng foot and mouth disease. Nung aanihin na yung mga baboy, patawag doon sa pag-harvest na ng baboy kasi hindi naman parang pananim yan eh. Nung talagang pwede nang ibenta, nagkaroon naman ng foot and mouth disease, yung sakit ng mga baboy doon sa lugar. Kaganyan na mayroong foot and mouth disease, ang bintahan ng karne ng baboy, tutumal. Bibihira na lang ang bibili. Pasabay na rin, baba ng presyo. In short, nalugi. And, so yung pinapangako na bayaran doon sa inutang, wala nang mapagkunan. Kasi yung inaasahan niya na pangkuhanan ng pambayad, ay wala naman nangyari. Nalugi pa. Okay. So, kaya hindi po natin dapat ipangako, kaya nga po yung pangungutang pinagbabawal ng banal na kasulatan yan eh. Do hindi naman lahat ng pangungutang ay bawal. Ang pinagbabawal lang yung usury. Ibig sabihin ng usury, malaking tubo. Ano ba yung malaking patubo ang term? Kagaya ng 5-6. Okay. Pero kahit hindi 5-6 eh, lumampas yan ng 20% per annum. Per annum po pinag-usapan dito hindi buwanan. Lumampas ng 20% per annum, that is already a usury. Wala pang 2% yan monthly. O kasi sa mga tamang pag-uutangan, dapat ang pinakamalaki 18% eh. Yan po yung allowed ng ating gobyerno, allowed ng Central Bank of the Philippines. 18% per annum o yearly. Siyempre, hatiin mo yan sa 12 months, papatak 1.5, 1.4% na lang. Ganyan po ang talagang legal na pautang. Okay. Kaso lang minsan, talagang kumakagat tayo sa malaking pautangan. Okay. Dahil inaasahan natin, malaki yung balik doon sa paglalaanan natin ng ating inuutang. Kaso nga lang, yun nga po, hindi kasi natin alam kung ano mangyayari pinabukasan o sa hinaharap. Okay. Yung inaasahan natin na pambayad sa utang natin, hindi dumating. Ano nga yung mangyayari sa utang natin? Okay. Pero yun yung pinangako natin na pagkukunan ng pambayad. So financial things,
Or avoid swearing using about earthly things like material things. Yan, minsan nangangako tayo, yan ginagawa natin na parang collateral yung mga ari-arian natin, ano man mga ari-arian na napundar natin, okay? Lupain man yan o ano man. At kaya doon nga po sa pinupuntahan natin sa Purak ay sa Purak o kaya sa Kapas. Nakita ko yung kawawang kalalagayan talaga. Akala ko noon doon lang sa Kapas nangyayari yun na merong umaangkin sa mga lupa nila. Pati sa Purak din pala yung barangay Sapang Uwak. Ayon sa akin impormasyon na nakalap itong huli, parang ibininta sa Ayala yung kanilang baryo. Sabi ko, pwede mo mangyari yun? Kaya nga pala, ngayon nakikita ko, kukunti yung bahay doon dahil unti-unti nang nag-aalisan yung mga tao. At ang suspecha ng chieftain doon sa Sitio Banaba ay ibininta ng kapitan. Parang nabayaran yung kapitan ng Ayala Corporation para yung lugar nila ay mapa-Ayala. Kaya nga meron doon security guard eh. Hinaharang yung mga pumupunta roon ng mga turista o kaya strangers. Ayan, lalo yung mga sasakyan. Yung una nga, pinasulat pa kami ng pangalan. Kasama yung mga kasama, sila Pastor Jimmy, yung asawa, pinasulat lahat yung pangalan. Tapos, pag akyat na namin na naman, meron naman nakipag-usap sa amin. Pwedeng makita yung mga ID nyo, mapicturan. Pero hindi naman pala siya opisyal ng barangay. Hindi ko alam kung bakit ganun ang mga sistema nila. At meron doon security guard ng Ayala. Okay, para bagang kinukontrol nila yung paglabas-masok ng mga tao roon. Doon sa Kapas, may checkpoint ang mga sundalo. Doon naman, checkpoint ng mga security guard ng Ayala. Okay. Na ganito kasi ang nangyari, kagaya doon sa Tayaong may lupa sila doon. Ngayon yung isang tao doon, isang katutubo, nakipagkasundo ng utang ng 75,000. Tapos yung lupa niya yung collateral. Habang hindi niya nababayaran, yung pinag-utangan niya, sasakain, tatamnan yung kanyang lupa. E pag tumagal yun ng ilang taon, 10 taon, yung lupa ng katutubo hindi na sa kanya yan. Okay. So, kasi nga, wala naman kasing mapagkunan, may pangako na mapagkunan ng bayad dun sa utang niya yung katutubo, kundi yung lupa lamang. Okay. So, gano'n na lamang, patamnan lang doon sa unat na pinagkautangan niya. Okay, taon-taon. Kailan pa siya makakabayad kung wala naman siyang mapagkukunan ng pambayad? Yung lupa niya na dapat tatamnan niya, pagkunan niya ng pambayad, hindi naman siya yung nagtatanim, kundi yung pinag-utangan niya ng pera. Okay. At yun po yung evil doon. Yan. At yun nga yung sinasabi nilang lupa nila doon na nabawi nila doon sa mga unat ay talagang nagsusuntukan pa raw sila noon sa barangay. Kasi yung mga ninuno raw nila, ibininta yung lupain nila. Pero itong isang pamilya, yun nga, yung nandun sa Tayaong ngayon, hindi raw pumirma yung kanilang tatay noon, ninuno. So kaya nakuha nila yung lupa nila. Pero yung iba, hindi na nila nabawi. Dahil yung ama naman ng ibang pamilya doon, ay pumirma raw doon sa kasunduan. Kaya yung ngayon, yung kwan doon. Pero ito na nga po, yung mga material na bagay, minsan, pinapangako natin yung mga yan, yan din yung sanhi kung bakit nawawala yung mga yan sa atin. Okay? So, kaya sabi rito, nor by earth. Ano man, meron dito. Okay, lahat naman yung mga bagay na yan, sabihin man natin, ari-arian natin yan. Pero sa katotohanan, ayon sa banal na kasulatan, lahat ng bagay na nandito ay pag-aari ng Diyos. Wala po tayong pag-aari. Bakit natin ipapangako yung hindi natin pag-aari?
financial things, material things. At ano pa yung nandito sa earth na ito? Yung pong mga earthly connections natin. Minsan may mga pinapangakuan ng trabaho. Okay. So dito ka na lang, malakas ang connection ko. Minsan sa mga nag-graduate, hindi pa nag-graduate yung anak ko, graduate ng anak ko, doon siya magtatrabaho. Kasi meron kaming connection doon, may kakilala kami. Madalas din, ang sinasabi ng mga tao yan, hindi na kung ano yung pinag-aralan mo. Ang umiiral ngayon. Ang umiiral ngayon ay kung sino yung connection mo, yung kakilala mo. Pero yun ba yung tinuturo ng banal na kasulatan? Huwag po tayong mangako na meron tayong tinitignan na tao upang yung pangako natin ay matupad. Hindi po yan yung tinuturo ng banal na kasulatan. Kung mangako man tayo, ang tignan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon na siya pong nikilos, na siya pong tutupad doon sa mga ipinangako natin. Siya po yung pagtiwalaan natin. At siya yung dalanginan natin upang anuman yung mga pangako natin ay maganap. Pero alam nyo, hindi rin lahat ng pangako natin na yung Panginoon ang pinagtitiwalaan natin ay pwede nating asahan. Kasi kung ano man yung pinangako natin ay para sa kasagutan ng mga panlaman natin for the flesh, para sa kasiyahan ng flesh natin, hindi rin igagrant ng Panginoon yan. Kung ano man yung pangako natin na ating idinulog sa Panginoon, na igagrant niya ay yung mga bagay na espiritual. Para sa ating kapakanan espiritual. Hindi po sa kapakanan natin physical. Okay? Yan po yung ating tatandaan. Kaya nga po, pagdating sa pangako, lagi nating isipin. Lagi. Iwasan natin yung mangako. Kasi, una-una nandiyan naman ang Diyos na pwede nating lapitan, ano man yung mga bagay na kailangan natin, at yan yung tinuturo ng banal na kasulatan na ating lalapitan. Huwag tayong lalapit sa tao. Huwag tayong lalapit kung sino man, kundi ang ating Panginoon. Minsan may magpaparehistro ng sasakyan, ay doon ka na lang, brad. Kasi meron tayong kakilala doon. Na parabagang kung walang kakilala doon sa LTO, hindi may re-rehistro yung sasakyan. Pambihira. Okay, meron pa nga, kumuha ng lisensya. Doon pa sa probinsya. Meron naman dito sa Maynila. Taga Maynila yon. Doon sila kumuha sa probinsya. Bakit ganun? Kailangan pa mag-travel sa probinsya. Kasi nga, yung kakilala nila doon, merong mga kakilala sa loob ng LTO roon sa pinag-applyan nila ng lisensya. Pero bakit marami naman nag-apply dito ng lisensya na walang kakilala, nakakakuha naman ng lisensya? So, minsan kasi yung connection, alam niyo yung pagkakaroon ng connection, pagtitiwala sa connection, pangangako, merong connection kasi nga, parang doon natiwala niyan. Hindi na yan pagtitiwala sa ating Panginoon. Pinapangako natin mga material na bagay, hindi na yan pagtitiwala sa ating Panginoon. Pinangako natin mga financial things, hindi yan pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang tiwala natin nandoon sa mga bagay na ipinangako natin. Pero ayon sa banal na kasulatan, ang merong kakayahan na gumawa para sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon lamang. Hindi yung I say, swear not at all. So talagang malinaw na ang gusto ng Panginoon, huwag na tayong mangako. Bakit kailangan mangako tayo? Tayo kasi bilang mga mananampalataya ay punong-puno ng pangako ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo lamang ay taga-claim
recipient ng mga pangako ng Diyos. Pero hindi po tayo inuutusan ng Panginoon na mangako rin sa ating buhay. Okay? So ang gawin lang natin ay i-claim mga pangako ng Diyos na kanyang binitawan sa kanyang mga salita. Kaso minsan, tayo, nakakalimutan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi lang nakakalimutan, hindi natin kiniklaim yung pangako ng Diyos sa atin. Yun ang simpleng sinasabi niya doon sa Hebrews 13:5 o 13:5. Sabi niya rito, I will never leave them or forsake them. Pangako po yan ng ating Panginoon, pero kadalasan nababaliwala natin yung pangako ng ating Panginoon. At sa pagbaliwala natin sa pangako ng Diyos, tayo naman yung nangangako sa ating kapwa-tao. Pag tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon, may iwasan yung tayo rin ay mangako sa ating kapwa-tao. Bakit nga ba tayo nangangako? Kagaya ng mga politicians, bakit sila nangangako? Kasi gusto nilang makuha yung boto ng mga tao. Pag yung mga tao nangako ay naniwala sa kanilang mga pangako, ibig sabihin lang, tagumpay sila. Nakuha nila yung boto ng mga tao. Okay. Pero tayo po kasi ay hindi po ganun. Tayo po ay nagtitiwala lang sa ating Panginoon. Ano man yung mga nais natin makamtan, sa Panginoon tayo nagtitiwala. Kaya nga po hindi na natin kailangan pa makipag-usap sa mga tao para makamtan yung mga gusto natin. Kailangan lang natin, at yun yung tinuturo na banal na kasulatan, lumapit tayo sa ating Panginoon at humingi sa Kanya. Hindi nga po tayo inutos ng Panginoon na lumapit sa tao eh. Pero minsan tayo, mga mananampalataya na tayo, napapakinggan natin, nababasa natin sa banal na kasulatan na huwag tayong lumapit sa tao o magtiwala sa tao, pero ginagawa pa rin natin kung ano yung pinagbabawal ng Diyos. Okay? Huwag magtiwala sa tao, huwag magtiwala sa pangyarihan, huwag magtiwala sa kakayahan. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan, pero nababaliwala natin. Dahil hindi lubos na tayo ay nagpakita ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Minsan, o sa pagpunta sa LTO magparehistro, kasi madalas napapakinggan natin yan, may nagpapalakad, kaya nagbabayad ng mahal. Pero bakit kailangan natin magbayad ng mahal kung pwede naman tayo pumunta para iparehistro ang sasakyan? Pwede naman tayo pumunta sa LTO upang mag-apply ng driver's license. Bakit kailangan pa iba yung gumawa para sa atin? Minsan magsinungaling pa. Gumawa pa ng peke na resulta ng examination. Alam ko, may mga gumawa ng ganyan eh. Okay. So, pag may tiwala tayo sa ating Panginoon, makita natin yung pagkilos ng ating Panginoon sa lahat ng ating lakarin. Dati kasi ganyan yung kalakaran eh. Pumunta sa mga sangay ng gobyerno, minsan kailangan may tagalakad, meron tayong kakilala doon para masigurado na tayo ay o merong mangyari sa ating mga lakad. Pero alam nyo, hindi ko talaga pre-practice yan na magkaroon ng connection. Nung unang mag-apply ako ng license ko, nag-take ako ng exam. Kasi ganyan talaga eh. Ayan, meron na akong student license, nag-take ako ng exam. Pero nag-review muna ako. Okay, at siyempre nagtiwala sa ating Panginoon, nanalangin sa Panginoon. Sa awa ng Panginoon, nakapasa naman, nag-akaroon ako ng lisensya. Pero doon, pagkatapos ng exam, meron akong kasama roon. Sabi niya, saan na yung kausap ko? Nagbigay ako ng 5,000 sa kanya.
Sabi isang tao, "Sino ba yun?" Sabi ng mga taga-LTO, "Hindi ko na nga makita rito eh. Bakit hindi ba taga-loob yung pinagbigyan mo?" "Hindi ko alam, basta't sabi niya tutulungan niya ako magka-lisensya." Nawala yung 5,000 niya, hindi nakakuha ng lisensya dahil nagtiwala siya sa tao. Eh, napagtiwalaan niya manloloko. Hindi porket may nangako sa atin na tutulungan tayo para magkaroon tayo ng gusto natin ay okey na tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Okay. So, kaya nga minsan 'pag nagpaparehistro ako ng sasakyan kahit may sira, kahit papaano naman, yung si Bumblebee noon, sabi nila medyo mataas yung emission doon sa sasakyan. Okay. Kasi talagang balak ko naman ipagawa noon, pero hindi ko pa naipagawa. Inuna ko na iparehistro. "O taga saan ba kayo sir?" Sabi sa akin, "Taga Bagumbong po." Ay medyo malayo pala. Sa Quezon City ako nagparehistro noon. "Ganito na lang sir, ipapasa namin 'yan, pero ipagawa niyo." Okay. So, ibig sabihin lang, umilos ang Panginoon na irehistro yung sasakyan kahit may diferensya, binigyan ako ng kondisyon ipapagawa ko. Pero yun naman talaga ang nangyari. Dito naman, nung naghigpit ang LTO, may basag yung windshield ng patrol. O sabi nila, ipagawa mo muna yan. Na ibig sabihin, kahit man magbayad ako ng koneksyon doon, walang mangyayari. Kasi talagang meron dapat ipagawa. So ipinagawa ko muna, pinapalitan ko muna yung windshield ng sasakyan. So sabi nila, wala rin kayong early warning device. Kailangan nyo yan. So bumili. Gano'n lang naman yan eh. Kaysa yung magbayad ng tao, tapos wala ring mangyayari. Okay. Pero nung na-produce naman yon sa biyaya ng Panginoon, yung mga hinihingi nila, wala nang problema sa pagpaparehistro ng sasakyan. Kaya nga po, yun po iwasan po natin na mangako na nagtitiwala sa mga connections natin, kakilala. Dito sa mundo, wala tayong ibang aasahan dapat. Wala tayong pinakamakapangyarihan na sasandalan kundi ang ating Panginoon. Hindi po yung kapwa-tao. At pag nandoon yung tiwala natin sa ating Panginoon, anuman yung mga lakad natin, anuman yung mga hakbangin natin, maasahan natin andyan yung pagkilos ng ating Panginoon. Andyan yung tulong ng ating Panginoon. Avoid swearing using about earthly things. Avoid swearing using heaven. Avoid swearing by our own capacity. Minsan nangangako tayo, ginagamit natin, kaya ko yan. Okay. I can do it. Madalas nababanggit sa pulpitong ito, iwasan natin yung pagsasabing I can do it. Kasi ang hirap. I can do it by the grace of God. Pwede nating sabihin. Kagaya sabi ni Paul, I can do all things because I am powerful. Yun ba sinabi niya? Because I am good. Because I am able. Ayun ba yung sinabi ni Apostle Paul? Ang sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Wow. Kaya nga yung I can do it, yan po yung motto ng sanlibutan. Ay hindi po yan para sa atin, yung motto na yan. Kaya iwas-iwasan po natin, kaya kong gawin yan, magagawa ko yan. No. Lagi po, isama natin ang pangalan ng ating Panginoon. Magagawa yan, mangyayari yan sa biyaya ng ating Panginoon. Wow. So, kahapon yung nangyari nga po na evangelistic meeting dito ng mga ladies or evangelistic crusade. Sabi nila,
Pero yun talaga ang nangyari dahil nagtiwala sa Panginoon, hindi sa kanilang kapangyarihan at kakayahan. Kumilos ang Panginoon, ayan, kahit papaano may mga kaluluwa na naimbitahan sila na dumalo sa kanilang crusade. Yung mga kaluluwang yun ay nabahagi na ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, ang susunod yung magpapapunta sa kanila rito. Ang pagpunta rito, para hindi sila makakapunta rito kung magtitiwala lang tayo sa ating kakayahan, ay magaling akong magkumbinsi. Ako, ikilos niyan para sila ay magpunta rito. So, iwasan po natin yung mga ganong bagay. Kasi, ang banal na kasulatan nagsasabing ang Diyos ang siyang nagdadala. Siya ang nagdadagdag ayon doon sa Book of Acts, chapter 2, verse 47. And the Lord added unto the church daily such as should be saved. Kung magtiwala tayo sa ating kapangyarihan, kakayahan, wala pong mangyayari. Okay? Maging ang iglesia na ito, kung bakit po yung bilang natin ngayon dito na nananambahan sa ating Panginoon, yung mga members na meron tayo ngayon dito, hindi po dahil sa kapangyarihan, kakayahan ng bawat isa sa atin. Kundi yan ay resulta ng pagkilos ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya tayo po ay walang kapangyarihan magsasabi, nagawa namin. No. Hindi po natin nagawa. Nagawa po ng ating Panginoon. Lahat po ng nakikita natin dito, paulit-ulit kong sinasabi, it is the accomplishment of God, not our accomplishment. Pagdating sa pangangako para sa ating sarili, kakayahan ay huwag po natin dapat o iwasan po natin. Kasi sabi sa 36, neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. Ibig sabihin ng head yung ay yung kapangyarihan, kakayahan, karunungan, kaalaman. Huwag mo ipangako yan. Kasi sabi niya, hindi mo nga magawang maging itim yung puti mong buhok eh. Hindi mo rin pwedeng gawin, hindi mo rin magawang maging puti yung itim mong buhok. Ibig sabihin, hindi po yung magtitina ka lang kung halimbawa puti yung buhok mo. Kasi pag tina lang din naman, iitim nga yan, pero tapos ng ilang panahon, ilang ligo, mawawala rin yung tina. Hindi naging itim yung puti mong buhok. Okay. Na ibig sabihin wala tayong kakayahan talaga. Lahat ay nakadepende tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo kagaya ng mga hindi mananampalataya. Talagang ipapangako nila yung kanilang karunungan, kakayahan, kapangyarihan. Pero ang sabi rito, neither thou shalt swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. Yan po yung isang katotohanan na talagang wala tayong magawa. Alam natin, sinasabi ng John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. So yung nag-aabide na nanatili sa Panginoon, nagtitiwala sa Kanya, sumasandal, sila po yung mamumunga sa Berean. Tapos ang dinugtong dito, for without me, wala kang magawa. Kung ganun pala, bakit tayo mangangako ng ating sariling kakayahan, karunungan? Sasabihin, magagawa ko yan. I can do it. Nung mag-umpisa nga yung gawain na ito noon, di wala pang membro, kami-kami lang, na pamilya. Pero isa lang din naman yung nilagay ng ating Panginoon sa akin noon, isip. Mag-soul winning, mag-Bible study. Yan. Soul winning, Bible study. At buti naman nagbigay ang Panginoon ng mga Bible study. Okay. At
kahit papaano ay kumilos din ang Panginoon para ako ay lumabas upang mag-akay ng kaluluwa. At ito ngayon yung resulta. Ngayon, pwede ko bang sabihin, kasi kaya naman dumami kami kasi nag-soul winning ako, nag-Bible study. Hindi ko pwedeng sabihin yun kasi alam ko, the one who enables me to do it is none other than God. Kung hindi ako kinilos ng ating Panginoon, kung hindi kinilos tayo ng Panginoon, wala tayong ganitong bilang ngayon. Salamat at mayroong Diyos na ating pinagtitiwalaan na kumikilos para sa atin. Hindi tayo kumilos na nagtitiwala sa ating sariling kapangyarihan at kakayahan. Kaya masasabi natin na may kagalakan at buong pasasalamat, pagpupuri sa Panginoon na kung ano man meron tayo ngayon dito ay dahil sa Diyos na siyang nagtatrabaho sa atin. Di ba, yun din ang sabi ng banal na kasulatan, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Philippians 2:13. Avoid swearing by our own capacity, saying, I can do it. Or saying, I will do it. Gagawin ko. Yan. Madalas kasi, yung mga sinasabi natin na ganyan, hindi naman nangyayari. Kaya example dito po sa 1 Kings chapter 2, verse 8:36 to 46. Ito po si Shimei. Si Shimei po, nung nagrebelde si Absalom kay David, ay ito kasing si David ay tumakas kasama yung mga sundalo rin na loyal sa kanya at yung mga Hudyo, siyempre yung mga Israelitas. Dito po sa verse chapter 2, tignan natin. Doon sa verse 8, sabi rito, and behold, thou hast with thee Shimei, sabi ni David kay Solomon. Ito ay pagbibili niya kay Solomon bago mamatay si David noon. Sabi niya rito, the son of Gera, a Benjamite of Bahurim, which cursed me with a grievous curse, and the day when I went to Mahanaim. Kasi nung umalis sila sa Jerusalem, ay na nga po itong si Shimei andoon, minumura si David, pinagbabato pa. Okay. Nung bumalik na si David, dahil namatay nga si Absalom, humingi naman ito ng tawad kay David. Pero ito ang sinabi. Okay. Which cursed me with the grievous curse, and the day when I went to Mahanaim, but he came down to meet me at Jordan, and I swear to him by the Lord, saying, I will not put thee to death with the sword. So nangako si David. Pero andito nga po, sa verse 9, sabi, now therefore hold him not guiltless, for thou art a wise man, and knowest what thou oughtest to do unto him. But his forehead bring thou down to the grave with blood. So para bagang siya yung inutusan niya ngayon na magbigay ng parusa dito kay Shimei doon sa ginawa niyang pagmumura sa kanya nung manakaraan na. So dito ngayon sa 36, pinausap na ni Solomon itong si Shimei. Sabi rito, and the king sent and called for Shimei and said unto him, build thee an house at Jerusalem and dwell there, and go not forth thence any whither. For it shall be that on the day thou goest out and passest over the brook Kidron, thou shalt know for certain that thou shalt surely die. Thy blood shall be upon thine own head. So simple lang naman yung sinabi ni Solomon, doon ka manirahan. Okay. So doon sa Jerusalem. Okay. At tayo ka ng bahay. At sabi rito, huwag kang tatawid doon sa sapang Kidron. May sapa doon, tawag ay Kidron. Huwag kang tatawid doon. Sa oras na ikaw ay tumawid, ang sabi roon. Okay.
thou shalt surely die. Kamatayan ang naghihintay sa kanya. Sa oras na suwayin niya. Okay. So, pwede namang hindi siya tumawid eh. Tama po ba? Okay, at alam niya yan. Pero dito ngayon, ituloy natin. And Shimei said unto the king, the saying is good, and my lord the king hath said, so will thy servant do. Ano sabi niya? Gagawin ko ang inyong sinasabi. Inyong sinasabi. Okay? Nangako, I will do it. Yan. Okay. Pero, ginawa ba ni Shimei yun? Nananatili siya doon sa Jerusalem, na hindi siya tumawid doon sa Brook Kidron. Tingnan nyo rito, ituloy lang natin para makita natin. Ang sabi rito, and it came to pass that the end of 3 years, that 2 of the servants of Shimei ran unto him away unto Achish, son of Maacah, king of Gath. And they told Shimei, saying, behold, thy servants be in Gath. And Shimei arose and saddled his ass and went to Gath to Achish to seek his servants. And Shimei went through, brought his servant from Gath. Sa pagpunta niya sa Gath, kinakailangan niyang tumawid doon sa Brook Kidron. Okay. At sabi ng Biblia, pumunta nga siya doon sa Gath. Tumawid siya sa Brook Kidron. Sabi niya, gagawin ko. Pero nagawa ba niya na hindi tumawid? Hindi po. Ang hirap po kasi yung sinasabing, gagawin ko. Hindi naman pala natin magagawa. Bakit? Hindi sa lahat ng oras kaya natin gawin ang lahat. Ang pwede lang makagawa ng lahat sa lahat ng oras ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, nangyari sa kanyang pagsuway doon sa sinasabi niyang gagawin niya na hindi naman niya nagawa. So, dito ngayon, sabi rito sa 42, and the king sent and called for Shimei and said unto him, did I not make thee to swear by the Lord, and protested unto thee, saying, no, for a certain on the day thou goest out and walk about or abroad, or whether that thou shalt surely die? And thou sayest unto me, the word that I have heard is good. Why then hast thou not kept the oath of the Lord and of the commandment that I have charged thee with? The king said, moreover to Shimei, thou knowest all the wickedness which thine heart is private to, that thou didst to David my father. Therefore the Lord shall return thy wickedness upon thine head. And King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the Lord forever. So the king commanded Benaiah, the son of Jehoiada, which went out and fell upon him, that he died. And the kingdom was established in the hand of Solomon. So makita natin yung evil ng hindi pagtupad ng pangako. Sinabi niya kasi, gagawin ko. Kaya po, ang hirap po, yung mga kung gagawin ko, ang isang bagay na, alam mo naman natin, hindi lahat ng bagay, kakataon kaya natin gawin. Bagkos, gayain po natin yung sinasabi ni Paul sa Philippians 2:13. Tama ba yun? I can do all things. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Yun palang nasabi ko kanina na verse na for it is God. 2 Thessalonians 2:13 pala yun. We should say. Okay, nagtaba ko doon. So, avoid swearing by our own capacity. Avoid swearing using about earthly things. Avoid swearing using heaven. Thirdly, avoid swearing of tomorrow. Huwag mo rin natin ipangako ang bukas. So, dinagdag ko kasi yung Proverbs 27:1. Ang sabi ron, boast not thyself of tomorrow.
Ibig sabihin po, boast not thyself, huwag mong ipagmalaki ang bukas o kaya huwag mong ipangako ang bukas. Madalas po tayong mga Pilipino, gawin po natin yan, ipangako ang bukas. Bukas, bukas, bukas. Ano man yung bukas na pinapangako natin, kagaya niyan. Okay. Bago tayo pumunta sa mga points, basahin muna natin sa James, ang nasusulat dito. James chapter 4, verse 13. Ang sabi rito, go to now, that say today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. So may plano ng gagawin sa kinabukasan. Ganito ang gagawin namin sa mga punta kami rito, ganito, ganito, ganito. Okay. Pero ano ang sabi ng banal na kasulatan dito? Sabi, whereas ye know not what shall be on the morrow. Sigurado ka ba? Baka bukas, maya-maya, mamamatay ka na. Kung ano man mangyayari sa'yo, hindi mo na matutupad yung pinapangako mong yan. Okay. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Yung, madalas nga po yan, yung tayo, pati tayo mga mananampalataya, bukas. Dalasan, nangangako tayo, bukas. Bukas pupunta ako. O pupunta ako sa ganitong petsa. Nagbigay pa tayo ng petsa. Pero pagdating ng petsang pinangako natin na punta natin doon sa kausap natin, hindi nagawa. Bakit? Pasensya na. Kasi merong nangyari. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi mo kasi alam kung ano mangyayari kinabukasan eh. Bakit mo ipinapangako yung bukas? Okay. Dapat, ayon sa banal na kasulatan, sabihin natin, loobin ng Panginoon. Darating ako. Yan po. Pero huwag po tayong mangangako ng petsa. Loobin ng darating ako. Pupunta ako. Yan, hindi ko lang alam kung kailan. So, simple lang naman yan eh. Okay. So, I will come on. Kaya yung namatay din yung kapatid, yung asawa ng kapatid ko, yung bayaw ko, Miyerkules yun, prayer meeting. Binabala ko ng papunta, pero pupunta ako ng mission. Okay. Ngayon, pag uwi ko, tinanong ko, kailan ba ang libing? Sagot sa akin, Sunday. Wala na. Buti hindi ako nangako, hindi ako nagbigay na pupunta ako o nagsabing pupunta ako. Okay. So kasi ayaw ko nang mangako eh. Kaya hindi mo ako nagsasalita na pupunta ako o anuman. Basta't ay nagsabi na ako, condolence sa inyo. The Lord will comfort you. Yun ang nasabi ko. Nung sinabi niyang Miyerkules ay Linggo ngayon, hindi na ako nag-chat. So, alam niya na rin hindi ako pupunta. At least wala akong pinangako. Okay, kasi nga, alamin ko muna, mabuti sana kung halimbawa Martes o kaya Lunes, pwede pa akong pumunta para makilibing o anuman. Yan. So, sabagay, alam naman nila, meron din kapansanan si Sister Remy. At kahit nakikita niyong ganyan, parang malakas, eh, meron talagang sakit yan. Okay, so, buti nga nung nagpa-CBC nung Lunes, tumaas naman ng 10 yung kanyang platelet. From 27, nagiging 37. And so, ituloy-tuloy niya lang yung gamot niya. Nawa, pag nag-CBC sa Martes, ay tumaas ulit. Panalangin po natin yan. Okay, so, hindi lang po yung nangangako tayo ng tomorrow, pupunta ako. But I will finish on. Halimbawa, may mga gagawin tayo. Kailan mo tatapusin yan? O, itong ganong lugar, ganitong petsa, matatapos yan. Minsan may mga ganyan din sa mga gawain.
Okay, maging sa gobyerno nga minsan may mga inilagay na sila na petsa na kung saan ma-accomplish yung kanilang ginagawa. Pero pagdating ng petsa na sinasabi nila, hindi naman pala, oo, hindi naman, natatapos. Kagaya nung SM Lawag. Last year pa yun, siguro mga September, ibinabalita na ng SM Corporation na matatapos magbubukas yung SM Lawag, December 2024. Ngayon, nung pagpunta namin ng Lawag, sabi ko, andiyan na pala yung SM Lawag. Nagbukas na pala. Yun yung akala ko kasi December nga eh. Ngayon, nung kalapit na kami, may bakod pa at hindi pa nagbubukas. Sabi ko, akala ko ba bubuksan na nung December pa? Bakit hindi pa? So, ibig sabihin yung pahayag nila na magbubukas na dahil tapos na, hindi pa nangyari. At hanggang ngayon, anong buwan na ngayon? Mayo na. Okay, hindi pa rin natatapos. So, 5 buwan na nakalipas. Yeah, ayun na nga po, minsan ganun din tayo pag magsalita tayo. Okay. Na binibigyan natin ng petsa na. Tatapusin ko yan. Okay. So, mas maganda kung kailan kalooban ng Panginoon matapos pa. Pero gagawin po natin yan. Matatapos yan. Mas maganda huwag tayong magbigay ng petsa. Okay, kasi nga hindi nga natin alam kung ano mangyayari bukas. Eh paano kung yung mga trabahador ay nagkasakit? O ano man, kagaya nung pinapagawa na bahay ng kapatid ko doon. Andoon yung tiyahin ko, naghihintay ng mga gagawa. Wala naman dumarating. Sabi niya, 1 linggo na silang hindi pumupunta eh. Ngayon nagpapagawa, expected na niya kung kailan matatapos yung ginagawa. Kaso, hindi nga pumasok yung mga gumagawa eh. Okay, kailan matatapos? Okay, kahit may nilagay ng petsa. Okay, so kaya nga, avoid swearing of tomorrow. I will come on this date. I will finish on this date. Okay, isa pang example, I will pay you. Babayaran kita sa 1 buwan. Magbibigay pa ng petsa, halimbawa ng utang. Okay, madalas ba nangyari yun? Babayaran kita sa katapusan. Pagsweldo ko. Pero pagdating ng katapusan, hindi naman nagbayad. Pero yung tao na pinangakuan, umaasa. Okay. So, yun nga po, huwag po natin ipagyabang ang bukas. Huwag natin ipangako ang bukas. Eh pagdating nung araw na nang magbabayad sana, pasensya ka na kasi ang dami kong pagkakagastusan eh. Yan. Sabi pagka ang maganda riyan, pagka tayo nangutang, siyempre sabi ng banal na kasulatan, pag nangutang tayo, babayaran natin. Bigyan natin ng priority yan. Maglaan tayo. Ayan, para may pambayad tayo doon sa nautang natin. Hindi yung isinasantabi. Okay. Lalo na nga pagka yung utang ay walang interest. Minsan yung mga nangungutang parang wala nang balak magbayad. Kasi wala namang interest eh. Pero di ba dapat mas maganda ngayon yung unahin. Okay, para sa ganun, meron naman mautang. Halimbawa, pagka sa susunod na kailangan na naman, wala ngang interest eh. Eh pag hindi na mo binayaran yan, tapos may kailangan ka, kailangan, hindi ka na makalapit yan dahil meron ka pang utang na hindi pa nababayaran. So paglalapit ka, may utang kang hindi nababayaran, lalapit ka, pautang, padagdag. Hindi mo pa nababayaran yung utang mo, mangungutang ka na naman. Okay, so medyo malabo na mabigyan ka ng o mapahiram ka kasi meron ka pang babayaran. Pero yan po, huwag po nating ipangako sa babayaran kita. Ganoon na lamang, babayaran kita. Hintayin mo na lang. Okay, so wala nang problema. Kaysa yung magbanggit tayo ng petsa, pagdating ng petsa na binanggit natin, hindi tayo makabayad, lumalabas na sinungaling tayo. Tama po ba? Okay. So, maganda, pagtiyagaan mo, isan mo ako, babayaran din kita.
Kagaya sa banal na kasulatan, magtiis ka lang muna. Hindi nagbigay ng petsa. Okay? So, kasi nga, yung nga po yung sinasabi na pangangako ng bukas. Laging nagbibigay tayo ng petsa, lagi naman na hindi nasusunod yung petsa na binabanggit natin. Okay? Pero ito nga po ang napaka importante na ating tandaan. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kang mangako. Ayan. So, be truthful in what you say. Sabi nga sa verse 37 dun sa text natin, but let your communication be nay, nay. For whatsoever is more than this cometh evil. Pag sinabi mong hindi, hindi. Sinabi mong oo, oo. Ibig sabihin, magiging totoo tayo, pat tayo sa ating mga sinasabi. Okay, hindi na natin kailangan mangako. Yun lang po. Refrain from swearing or making an oath. We must say, if the Lord will. Kagaya po sa James, kalooban ng Panginoon. Magagawa po yan. Magaganap yan. If the Lord's will, ang sabi rito, so be it. Kaya nga po yan po, sa halip na mangako tayo, sa Diyos po tayo magtiwala. Yan, ano man yung mga dapat ipangako natin, ang Diyos, ang siyang hayaan natin kumilos, magtrabaho, upang yung mga bagay na dapat ipangako natin, siya nakikilos at gagawa nito. Sapagkat tayo po, yun din po yung ating tatandaan, wala tayong kakayahan upang ganapin yung ating mga pangako. Na-experience po natin yung pangangako sa pangalan at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga faith promise. At nakakatuwa po, ako nga po nag-umpisang mangako ng faith promise. Nung nag-umpisa tayo rito, 300 a month ang alam ko yan noon eh. Okay. At taon-taon nadadagdagan, nag-i-increase yung aking faith promise. Hindi ako ang nag-i-increase kundi ang ating Panginoon. At ganon din, nag-umpisa lang yung ating faith promise noon sa halagang 1,500 monthly. Sa ngayon po, nakakaabot na tayo ng more than 50,000 monthly sa ating faith promise. Bakit po? Kasi hindi po tayo nangako ayon sa ating kapangyarihan at kakayahan. Kundi nangako tayo, nandoon yung pagtitiwala natin na ang Diyos ang siyang gagawa para matupad yung pinangako natin na kaloob para sa gawaing misyon. At yan po yung testament kung bakit huwag po natin kailangan mangako para sa ating sarili. Mangako tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, tumayo po tayong lahat. Dakila namin Diyos na walang hanggan, maraming salamat sa iyong mga salita na nahiyag sa aming kalagitnaan, O Diyos. Napag-aralan po namin, napakinggan, napag-aralan, na bawal para sa amin ang mangako. Magkus kung ano man yung mga nais namin maganap, Panginoon, ano man yung mga kailangan namin ay kayo lang ang siyang aming lalapitan ng buong pagtitiwala. Ano man yung mga gusto namin mangyari, Panginoon. Hindi mo namin kailangan mangako, bagkus, Panginoon, ay lumapit lang kami sa inyo at magtiwala na kayo po ang siyang kikilos para ang mga bagay na gusto namin maabot, Panginoon, ay maganap nga po, Panginoon, na hindi namin ipinapangako ang mga bagay. Sapagkat ayon sa inyong banal na kasulatan, kung wala kayo, wala kaming magagawa. Palain niyo nga po ang bawat sa amin. Bigyan niyo kami ng kapangyarihan upang umiwas sa pagbitaw ng mga pangako.
Bagkus, O Diyos, naway sa bawat pakikipag-usap namin, wala kaming iniisip, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon, na siyang gagawa para sa amin. O Diyos, pagpalain niyo nga po ang bawat isa, maging sa aming paglakad muli sa sanlibutan na ito sa buong isang linggo, ay nawa ang manguna at kumilos sa aming mga buhay. At ang iyong kalooban nawa ang siyang maganap sa aming buhay, Panginoon, sa araw-araw. O Diyos, amin po kayong pinupuri at pinapasalamatan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for watching the preaching, The Oath That We Made. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.